What's up mga bro? So magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapagbahagi sa inyo ng mga panibagong kaalaman, mga video tutorial patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, mayroon lang po tayong sasagutin isang tanong sa ating followers sa Facebook page, sa YouTube at saka sa TikTok. Ito po mga bro. So ang tanong ni bro, ayan kay Bro Ruel Bercasio, ang tanong niya, bro, pwede ka ba mag-vlog about sa choke ng motor? Bakit kailangan mag-choke para paandarin ang motor? Di ba ang choke parang sasakalin mo ang gasolina sa karburador? Yan ang tanong ni bro. So isang tanong lang pero marami po ang gusto makalam ng ganyang klaseng tanong. Actually mga bro, mayroon na akong mga video niya patungkol dyan. Pero ito, dahil followers natin si Bro Solid, so gagawa tayo ng specific na video para sagutin yung kanyang tanong. At bago natin mga bro umpisahan, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video at kung interesado kayong malaman kung bakit nga ba kailangan i-choke ang karburador, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi po kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorial. Tara! Bago natin umpisahan mga bro, gusto ko lang i-shoutout si brother ito, si Bro Ruel Bercasio. Actually mga bro, ito ang motor niya ay ano po ito, Rouser 220. Nagawa ko na ito nung nakaraan dito sa may Silang. Yan, sa may Silang Cavite. Diba galing tayo ng Tansaba or Gin 3. Hindi ko na maalala. Basta galing tayo ng Cavite. Tapos pagbaba natin ng Silang, dinaanan natin yung motor niya. Gabi na yun. Kasi ang ginawa ko noon mga bro, ano na eh. Nasa apat na motor, Honda Dio, Rouser 135, yung Rosinova na kulay puti, at saka yung 220. Kaya inabot ako ng gabi. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin mga bro. Yun nga yung tanong ni bro, bakit kailangan mag-choke para paandarin? Yan. Unang-una mga bro, yung tinutukoy ni burong karburador, ito po yun. Lahat ng karburador ay may choke. Mayroong automatic at saka mayroong manual. Okay, tandaan nyo, mayroong automatic choke na hindi nyo na kailangan kayo pa yung mag-operate. Meron naman manual na kayo mismo yung gagawa. Ano yung example na may mga manual? Nandiyan yung TMX 155, 125, mga push rod na makina. Ayan, kasi ang carburetor nila yung parang ganito eh. Ay, hindi ganito. Parang ganito. Ayan, ganito yung mga carburetor nila. So, bago ko sagutin yung motor ni bro, mas maiging alam nyo muna kung nasaan ba yung choke. Ayan. So, meron akong ibang video nito mga bro. Pwede nyo pag-aralan, pwede nyo panoorin yung ibang video natin patungkol dito sa choke. Pero, para hindi ko na palalimin yung usapan natin, yan, meron tayong mga sample. No? So, sabi ko nga sa inyo mga bro, meron dalawang klaseng choke sa motor. Mayroong automatic at saka mayroong manual. Yung mga manual, yung mga Wave, XRM, mga Rossi na mga maliliit, ano pa ba? Basta yung mga bro, mga push rod, smash, Raider, meron ba Raider? Parang mayroon. Ano pa ba? Mga Kawasaki kasi mga automatic naman yung mga Kawasaki, mga bro. Automatic po yan. For example mga bro, meron tayo ditong 28. Meron tayong 28mm dito. Keihin itong original oh. Sayang nga dito, gumagana pa to eh. Keihin original. So ang choke nito ay ito. Ito. Yan, pag matigas, pag hard start, pwede nyo itong bunutin, kagaya ng tanong ni bro. Pag nakangat yan, ibig sabihin, nakachok po yan. Okay? Tapos, meron tayong pang CG. Iba-iba po yan. Ito, pang CG po ito. TMX 125. Yan, pero tinan mo ang brand dito mga bro, ganda oh. Shengwei. Galing po ito sa galing ito sa mga China bike. Shengwei ang Shengwei ang brand. Diba? Ganda oh. Ang choke niya naman ay ito. Ito to. Ito ang choke nga. Ayan. Okay? Tapos, meron naman tayo dito mga bro, mga automatic. Ito naman yung automatic choke. Mayroon siyang wire na dalawa. Positive at negative. Pag inon nyo yung susian ng motor nyo, nagkakaroon to. Ngayon, may plunger sa loob to. May plunger sa loob yan na umaangat. Parang ganito din. Ito kasi manual. Ito automatic. Yan. Ito
Pag nakakita kayo ng carburetor nyo, nakaganitong itsura, na parang may ganito. Sa mga GY6, meron ito. GY6 na mga motor, meron siyang ganito. Mga Rusi, ano natin, mga Rusi na mga motor, meron po nito. Yan. Ito yung automatic choke. Meron tayong video nito kung paano repair, paano ayusin din. Pwede nyo panoorin yun. Tapos, ito naman, yung mga maliliit na motor, ito ang carb na to ay ano to, pang Wave 125. Ayan, yung itsura ng carburetor niya. Ito naman yung kanyang choke. Ito. Ayan. Okay? Ito yung kanyang choke. Ngayon, balik tayo sa tanong ni bro. Ang sabi ni bro, bakit kailangan mag-choke para paandarin? Sa totoo lang bro, hindi naman laging kailangan na mag-choke tuwing papaandarin. Ngayon, kaya lang naman bro ginagawa yung choke. Tama ka nga para sakalin mo yung carburetor. Tama po yun. Kasi tinan nyo Dito tayo sa mas kita nyo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, yung carburetor mga bro, ang trabaho niya is para paghaluin, okay? Para paghaluin yung gasolina at saka yung hangin. Ngayon, yung kasi ang kailangan ng combustion natin para maganda yung sabog. Kasi kapag puro gasolina, walang hangin ang nasa chamber, yun po yung tinatawag na rich mixture. Mabilis magkaroon ng carbon deposit yung natin, yung mga piston, yung mga barbula kapag puro gasolina. Tsaka minsan ang baho ng amoy ng tambutso, minsan pumuputok yung tambutso. Kasi nga kapag sabog, hindi naman kayang sunugin lahat ng spark plug, inilalabas dun sa tambutso. Ngayon, pag nandun na sa tambutso yung gasolina, dahil mainit yung tambutso, pumuputok siya. Yun ang tawag na backfire. Nagba-backfire siya kapag galagang mix mixture. Okay, balik tayo sa carburetor. Di ba ang trabaho niya para paghaluin yung gas at saka yung hangin. Ayan. Ngayon, yung choke, ano ba yung ginagawa ng choke para mas mabilis yung video natin? Tandaan niyo mga bro, yung gasolina dito nang gagaling dito sa baba. Paakyat. Ngayon, dahil ito papunta ng manifold, papunta na ito ng head ng makina, papunta na siya ng loob ng makina. Dito naman nakakabit yung filter, yung air filter. Di ba? Dito siya nakakabit. Kaya nga sinabi na air filter kasi siya yung nag-filter ng hangin. So dito naman dumadaan yung hangin. Okay, tama yan bro. Pakinggan mo ito na maigi. Ngayon, basta nag-choke tayo, pag nag-choke tayo, gumagalaw yan. Gumagalaw yan. Kumbaga, binabawasan niyang makapasok yung hangin. Ngayon, ang papasok dun sa chamber mo, puro gasolina. Ngayon, kapag mas maraming gasolina, mas malakas yung sabog or mas madali po siyang mag-start. Ayun po yung function ng ng choke. Kaya, yung tanong mo bro, mali. Hindi na siya mali. Pero sabi mo kasi, bakit kailangan mag-choke? Ito mga bro, doon lang ito sa mga motor na hard start. Doon sa mga motor na ang kondisyon ng weather nila ay malamig. Halimbawa, kung nasa Tagaytay ka o nasa Silang ka, baka yung motor mo nahihirapan siya mag-start tuwing umaga, pwede ka mag-choke. Pero nga, sa Rouser kasi mga bro, automatic na po yan. Automatic choke. Doon sa mga Rouser 135, ang concern naman nila mga bro, kasi pag naka-choke, minsan umaatungal yung motor. Wii! Tapos pag mainit ng konti, saka babalik sa normal na andar. Ganun po ang nangyayari doon sa may automatic choke. Diba? Medyo mataas yung minor niya, tapos pag na-reach niya na, medyo mga after seconds lang, bababa na kusa yung idle niya. Ganun lang mga bro, kasimple yung function ng choke or yung tinatawag na choke sa ating mga motor. Sana mga bro nagkaroon kayo ng idea. Pero tandaan nyo mga bro, hindi normal na ginagamit nyo yung motor na lagi pong naka-choke. Kasi, napakatakaw po niya sa gasolina. Ngayon, ganito yan. Kung pagka hindi naka-choke, normal lang andar. Tapos pagka naka-choke kapag hindi naka-choke, hindi maganda ang andar, abnormal. Ngayon, kapag naka-choke normal, may problema po yan. Pwede nyo siyang magamit, pero walang power ang motor, matakaw sa gasolina, at nagbabackfire. So, yun lang mga bro. Ganun lang yung simpleng paliwanag po dyan. Hindi na natin hahabaan. Sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung choke sa ating mga motor. Diba? So, simple lang mga bro. Simplihan lang natin. At least,
alam nyo na kung ano yung choke sa motor. Tandaan nyo, meron tayong manual at meron tayong automatic choke. Di ba? So, hanggang dito lang mga bro yung video natin at shoutout dyan sa mga solid na subscribers natin. Kaunti na lang. Kakaunti na lang yung nakikita kong mga solid. Pero, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat mga bro dahil kahit papano nadadagdagan pa rin yung mga subscribers natin dito sa YouTube. So, meron din tayong mga bro, sabi ko sa inyo, meron tayong TikTok. Kaya kung nakita nyo, ito yung ito yung TikTok natin. Dito tayo nagbibenta ng mga parts. Tapos, yung Facebook page natin nandito rin. Kasi sa Facebook kasi mga bro, napakadami natin na violation. Kaya, ano tayo mag-upload sa Facebook, mahina. Okay? So, hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.